Sagittarius! Salamat sa pagbalik at salamat sa pagbisita kung bago sila dito. Salamat! At ito ay Tarot Express Tagalog for Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign and Venus for Sagittarius, April 2024. Kunin nyo lang kung ano yung nakaresonate sa inyo. Kung hindi kayo nakarelate, okay lang yon. Maaaring sa susunod na reading nandun yung para sa inyo. Pero naniniwala ako na nandito kayo. May dahilan kung bakit kayo naririto at maaaring sa oracle reading yun at maaari rin na pag bumusita kayo sa blog, yung homepage nun, merong free oracle card doon. Pwede kayo mag-draw ng card doon. So, new idea. Meron kang naiisip na gawin this April. Siguro maganda na ganito, mag-travel ako. Siguro maganda na magtayo ako ng business. Hindi ko alam kung ano pa yun. Malalaman natin sa mga susunod na cards. Pero may bagong idea kang naiisip. Meron kang gustong gawin. Meron kang gustong i-pursue. Meron kang ko lang ba't narinig ko gustong parusahan. Pwedeng kung business related dito, pwedeng iniisip mo na kaya ko ba to? Oh. La. Sagittarius, anong meron? At meron kang gustong shortcut na bagay. Pwede din, sorry pero pwede din na may addiction issues tayo. Tapos pinagbawalan ka na. Pwedeng gambling issue or yun nga, addiction in general. Tapos hindi ka na, alam na ng family mo, pero hindi ka, ayaw pang tumigil. So gagawa ka ng paraan para maka-shortcut or hindi ka mahuli. Ganon. Kung cross-watcher ka, maaaring ganon ang tumatakbo sa isip ni Sagittarius. Tingnan natin kung ano yung laman ng cards. Pero kasi panay isip ang ganap ni Sagittarius this April. Tapos, ito pa, temptation, devil. Pwede din na for some of you, tigilan mo na yung nagbago ka na kasi parang gusto mo nang tigilan yung yun nga, pwedeng addiction, pwede din kasi na affair, gusto mo na siyang tigilan, gusto mo nang kumawala dun, pero nahihirapan ka. Parang ang resulta nun parang unstable yung emotions. Parang ADD moment. Sorry, ADD moment. Parang ayaw mong gusto mo mag-shift agad from yung ginagawa mo ngayon to bago. Let's say may naumpisahan ka na project, gusto mo nang iwan yun, tas mag-move on ka na sa new project kasi parang nabobore ka dun sa current project. Tungkol saan to? Career, passion project. Narinig ko din na may gustong patunayan. Pwede din na yung mga tao sa paligid mo kung ano-anong sinasabi behind you, pero nagbago ka na and dahil pa rin nagpa-backstab sa'yo. So, yung energies mo ngayon, gusto mong i-prove na hindi ka na ganon, or gusto mong i-prove na nagbago ka na, gusto mong i-prove na worthy ako dito, worthy ako sa chance na binigay sa akin. Tungkol saan ito?
Pwede din na meron kang business venture. Dahil sobrang successful niya. Pinag-iisipan mo kung magda-diversify ka, meaning mag-invest sa bago or palalaguin mo lang kung ano yung meron ka ngayon. Pwede din na for the longest time may business partner ka dito pero yung business mo tamad yung business partner mo, so gusto mo nang kumawala sa kanya. Tingin mo may enough na yung natutunan mo, enough na yung earnings mo para magsolo. At yung spark na yun, yung kanina sinasabi ko, meron kang bagong naiisip. Pwede kasing mag-iisip ka ng paraan para makalaya sa kanya, pero in a way na hindi ganun kahalata. Hindi ko alam kung good thing yun or bad thing, pero you're very ambitious yung energy na nakukuha ko kay Sagittarius ngayon. And gusto mo pang mapalago yung kung ano yung meron ka. Gusto mo pang growth and gusto mong patunayan na kaya mo na. Pwede din hindi mo gustong patunayan, pero alam mo sa sarili mo na karapat dapat ako sa posisyon na to, karapat dapat ako na nandito, at kaya ko na tumayo. Kaya ko kayong labanan, parang ang ganun eh. Pwede din kasi na yung partner mo emotionally unstable, yung business partner mo emotionally unstable, and parang hindi siya healthy sa business na ganun siya. So, gusto mo nang makalaya. May delay eh. Matagal mo na siyang gustong gawin kasi gusto mo na magsulo. Kasi tingin mo naman kaya mo. Kasi parang wala na nangyayari. Stagnant na yung sitwasyon dahil nandun ka pa rin sa poder niya or kapartner mo pa rin siya or magka-sosyo pa rin kayo and hindi siya healthy sa business. Pwede din hindi healthy sa mental health mo, pero may drive na simulan na kung ano man tong naiisip mo na to. Gusto mo nang gawin. So, pwede din na leaning towards ka na parang ang tagal naman neto, walang nangyayari. Sinabi ko na nagawa ko na lahat ng dapat kong gawin. Siguro kailangan ko ng daanin sa paraan na hindi ka iga-igaya pero makakalaya ako sa kanya. Yung ganun. Ito yun eh. Ewan ko, yung taba ng utak mo, papakinabangan mo, parang ganun. Yun yung narinig ko. Kasi, essentially, ang meaning nito is treachery. Cheating pa nga eh. Or cleverness. Yun nga lang ang downside nito, kahit gaano kaka-clever, alam nila, malalaman nila. So, kung may masama kang balak, malalaman nila. Pero kung sa'yo, ang POV mo is gusto ko nang makalaya kasi hindi na kami healthy sa isa't isa. So, only God can tell. Kasi, kahit anong gawin natin sa ating buhay, may karma tayo. Positive or negative. May balik kung ano man ang ating gagawin. So may delay ng plano. Pwede din kasi na travel yan abroad. Pero ayun may pagtingin sa tingnan mo yung upright. Parang looking forward to the future. Gusto mo nang kalimutan, nakatalikod siya gusto mo nang iwan sa past yung kung ano man yung hindi pagkakaintindihan, kung ano man yung mistakes, kung ano man yung failures na ano mo. Pero nakuha mo to reverse. So, pwedeng hindi mo maiwan-iwan yung bagay na dapat iwan. Gusto mo na magsimula ng panibago, pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Pero nasa yun ang lahat eh. Ito yan nasa yun na ang lahat. Tatlo siya. Meron tao na pwedeng ikaw, pwedeng siya. Tinokontrol yung sitwasyon.
kaya hindi kayo makapaghiwalay. Pwede din kasing love, yung tinutukoy ko na partner, pwedeng hindi lang business partner, kundi romantic partner. Na panghihinaan ng loob, na magsimula, kasi nga parang hawak sa leeg. Alam mo na self-sufficient ka na, pero kontrolado kayo, alam mo yon, hindi naman sa sinasabi niya na, hindi outright na sinasabi niya na, huwag ka aalis kasi ganito gagawin ko sa'yo. Hindi ganun It's more of, hindi siya tangible, unwritten siya, na paghawak sa leeg. Ramdam mo lang, pwedeng meron kayong anak. So, yung anak na yun, alam mo na sa kanya yung custody kapag naghiwalay kayo. Yung ganun. Merong bagay na gusto mo nang kumawala, pero may invisible force na hawak ka sa leeg. Hindi mo mapinpoint kung ano. Pwede din codependence, yung hindi toxic. Hindi na siya, sabi niya, hindi ako mabuhay. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Yung ganon. Framed as positive, pero hindi siya nakakatulong, men. Worst is yung mga instances na pag iniwan mo ko, mawawala na ako sa mundong to. Yung mga ganon. Pwedeng ganon. Pero hindi outright na sinasabi sa'yo na tingnan mo, lumabas na naman double 7 of swords. Meron isa dito around you, o baka ikaw to, nagpaplano ng hindi maganda para lang makaalis. Ang sad nun, pero baka kailangan mong makipag-usap kasi meron double whammy. 7 of swords, treachery, cheating, pwedeng affair. They're doing something behind your back. Pwede ding ikaw. Nasa isa dito sa kung anumang relasyon to, businessman o romantic, nagbabalak na gumawa ng kababalaghan. Meron kang parang pwedeng hindi na masaya or hindi na nag-grow. Hindi ka na nag-grow, pero napanghihinaan ka ng loob na magsimula kasi siguro feeling mo back to zero ka pag umalis ka. Or feeling mo mawawala sa'yo lahat. I mean, di ba sabi ko nga kanina, nasa iyo na ang lahat. Pero wala hindi totoo yun Well, financially kasi to, I mean, may capacity ka para I can buy you your friends and this club, may ganon. I mean, pwedeng wealthy ka, pwedeng may enough ka na ipon, so kaya mo na, nasa iyo na ang lahat, quote unquote. At meron kang drive na ewan ko, gamitin yung pera mo para ma-achieve mo ang success, pero may takot na pag ginawa mo kasi yun, may chance na hindi mo alam kung nire-react nila. May chance na you go all out. So, parang bawa, gamitin mo 1 million or pera mo para bilhin yung business nyo para matsugi na siya. Kasi co-owner ka, ganyan. Pero alam mo na may chance na maghiganti yung tao na yon. So, all out talagang zero, mauubusan talaga sila ng hindi sila makakagalaw. Mauubusan sila ng resources, lahat mawawala sa kanila. Ayaw mo namang gawin yun. So, kung sa relasyon naman, maaaring, alam mo yung nasa relasyon ka pero parang nag-iisa ka. Nasa relasyon ka nga pero you feel so alone or lonely. Hindi kayo aligned ng gusto, hindi kayo aligned ng goals, hindi kayo aligned ng values, ganun. I mean, mayaman ka nga pero hindi ganun ka saya ang romantic life. So parang
Gusto ko nang umalis. Ganon. Gusto ko nang palayain ang aking sarili. Siguro yun yung inaiisip mo sa ngayon. Tapos sobrang at wit's end ka na. I mean, todo na. Todo na yung PC. Hindi mo alam ang gagawin mo. So ngayon, parang leaning towards ka. Iniisip mo na parang sorry, narinig ko gumamit ng dahas eh. It's either that o gumawa na ng paraan na yun nga yung shortcut na binabalak na hindi ganun kaganda para lang makalaya. Pandaraya kasi ito eh, yung card na yan. 2 beses mo nakuha. It's either dinadaya ka or gusto mo nang mandaya para lang makuha mo yung kalayaan. Makawala ka na dun sa tali sa leeg na meron ka. Hindi kita masisisi kung ganun. Huwag lang lalabas sana dito ang magician or justice. Hindi. Okay. Nagko-contemplate, nag-iisip na. Gusto nang kumilos, gusto nang mag-send ng message, gusto mo nang kausapin yung kung sino mang partner na to na parang tama na, tigil na natin to. Gusto mong mabilisan na. I mean, gusto mo mabilisan. Gusto mo matapusin na natin to right here, right now. Pero, alam mo, aware ka din naman, hindi ka naman psychopath at aware ka naman sa consequences nun. So, ngayon, mukhang nag-iisip ka parang paano ko siya gagawin ng tama. Wala ka siguro maisip na way na tamang way para gawin yun. Kundi, tapusin na lang siya. Bahala na kung ano mangyayari. So, pero yun nga, dulo na, nasa dulo ka na ng PC mo and hindi ko masabi na nahihirapan ka, wala akong nakukuha energy na ganun, pero alam mo lang makakapagsalita ka ng hindi maganda na kung itutuloy pa to kasi sobrang nasasakal ka na, hindi ka na makahinga at ayaw pang tapusin nung tao. Pwedeng dependent siya sa'yo eh, parang ang dami niyang threat, ang dami niyang sinasabi na natatakot ka na gawin niya yun. So, parang gusto mo na lang gumawa ng ibang paraan na mabilisang paraan para lang matapos na and hindi na sila mabigyan ng chance para i-manipulate ka pa para hindi ka umalis. So, pag ganun yung mga bagay, hindi kita masisisi. Siguro, exception yun dito sa Pandaraya card na to na nakuha mo twice. Kasi, pagod ka na eh. Alam mo yung parang yung hindi ko sinasabi na magkakakommit ka ng crime, pero alam mo yung sinasabi ng mga tao minsan na parang yung mga from an abusive household, di ba parang napapatay nila yung partner nila kasi hindi nila matake, parang kinimkim nila for the longest time yung pain na in-endure nila sa abusive na household. Hindi ko sinasabi na magkukommit ka ng crime, pero si Sagittarius, sino man to, pwede kasing hindi sa lahat to, of course, baka isang tao nga lang ay nakaka-relate dito, pero alam mo sobrang abusive ng household, pwedeng nagsasuffer ka sa domestic violence. Sorry Sag, pero yun, virtual hug, I'm sending you a virtual hug. Pwedeng nagsasuffer ka sa domestic violence and hindi mo na talaga kaya, and you are on the verge of resorting to any means na possible para lang makalaya ka na dito. Kasi alam mo yung, sabi ko kanina, hindi ko nakikita yung pagod. Kasi siguro, ang nararamdaman mo ngayon, alam mo yung manhid ka na, wala ka nang maramdaman. So, gusto mo nang umalis ngayon. May naiisip kang paraan para gawin yun. Hindi siya maganda. Or pwedeng pandaraya nga. Pero, sino ko para i-blame ka? Diba? Just a tarot reader. Anyway, the journey. Baka gusto mong magkonsulta sa iyong friends o itong relasyon mo na to would teach you a lot of things. Maraming ituturo sa'yo, maraming mag-grow ka sa hindi mo inaasahang bagay. So, kung meron ka masamang binabalak, huwag mo nang gawin kasi maaaring in the future ito ay sign. Maaaring in the future ay kakailanganin mo tong tao na to or makakapag-build ka ng better friendship with this person. I mean,
lunukin mo lang, halimbawa, kailangan mo na umalis. Sabihin mo, alis na ako, ganyan. Hindi na healthy para sa akin. Sabihin mo nicely, sabihin mo politely, sabihin mo with the respect kung ano yung nararamdaman mo. Kung kinakailangan mo na umalis, sabihin mo na hindi nawawala yung respeto. Hindi mo kailangan mag-resort sa, ewan ko, violence. Hindi mo kailangan mag-resort sa sigawan, away, dahil lang hindi mo ma-express, nire-restrain mo lang yung sarili mo na i-express yung nararamdaman mo na hindi mo na kaya. Huwag mong i-bottle up, huwag mong anong tawag dyan? Magtago ng grudge, mag-hold ng grudge, mag-ipon. Huwag mong alagaan ang sama ng loob. Kasi hindi mo masasabi in the future, or maaaring ito yung sign na itong tao na to ay meant to be in your life forever. I mean, pwede mo sabihin yuck. I-react na yuck. Pero it is a sign na this person is a long-term friend. Not necessarily lover, business partner, pero friend. The journey, kasi mayroong isang card na ganito na malaki na yung deer, tas malaki na rin siya. So, it's a lifelong friendship na hindi mo siguro ina-expect, pero yung sinasabi sa'yo ng universe, bilog ang mundo, huwag daanin sa dahas. Sabihin mo lang kung hindi mo na kaya. Huwag mong alagaan yung sama ng loob. Kasi itong tao na to, hindi mo masasabi ay, yun, destined siya na lifelong friend mo. So, iwan ko na dun yun, dear Saj. And salamat sa pag-endure ng reading. Endure talaga. So, my name is A, and I hope to see you next time. Like, share, and subscribe. And thank you for being here. See you soon. Bye-bye, Saj. Salamat.